guys, share ko lang sa inyo yung aking may babahagi lang mo sa inyo that is yung faith natin about sa pag, if you're a church goer na, like you're a believer na, if you are not a believer pa, you can comment down below dyan, and then wala tayong religion na pinagbabasehan dito. Wala tayong, alam mo yun, kahit anong pinagbabasehan dito. Faith lang tayo, guys, because I am a Christian and I believe that we are saved through faith and by the grace of our Lord Jesus Christ, and not religion, not good works, not all the donations and all and all and all. Basta wala siyang for me, the same time. No, not for me, just in the Bible. So it's John 3:16 that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yun. So doon lang tayo mag-base sa verse na yun. So ano nga yun? From the word itself, nandun na rin sa verse na yun. If you have faith, just faith. Like, alam niyo sa yung faith na yan, like, ayan yung paniniwala natin sa mga bagay-bagay na hindi natin nakikita, pero pinaniniwalaan natin. Like, for example, yung mga, mga matatanda nating, alam niyo yun, yung mga matatanda, mga magulang natin, mga lola-lola natin, iba. Naniniwala sila sa mga pamahiin, naniniwala sila sa mga kung ano-ano, diba? Pero wala silang parang base doon. Wala silang mga base. Alam niyo, walang evidence or what. Pero hindi yun. Hindi ako doon nagpo-focus. So, nagpo-focus ako doon sa part ng faith. Yan. So, if you're a non-believer, all you have to do is witnessing. Yan, magkakaroon tayo ng witnessing. And pwede natin yung gawin sa susunod na video. Or siguro dito na lang pala. Wala pa tayong handa na Pero mga steps dyan is number 1 is confess all your sins, ganyan, to the Lord, and then beg for forgiveness, and then fully surrender yourself. And then, syempre, pag pinuli surrender mo na yung self mo, of course, babaguhin mo na yung tawag dito, sarili mo. Syempre, yung paniniwala mo, yung mga ginagawa mo, like, alam mo yun, from old new to a new you. Like that. Ayan. Since you have been saved, of course, kung tinanggap mo na si Jesucristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas, of course, babaguhin mo na yung mga ginagawa mo from the past. Of course, hindi yun madali. Hindi siya easy path, of course. It's full of struggles, like the hardships. Kasi kung nasanay ka na sa isang bagay, tapos biglang nakilala mo si Lord, ganun. Tapos kailangan baguhin mo na yun. Sobrang hirap niyang gawin. Like, I've been there, be. I've been there talaga. So, ano ba yung nababawasan ko dito? Ayun naman. Yun yung mga step. Ulitin ko ulit. Confess all your sins. And then ask for forgiveness. And then accept God as your Lord and Savior. And then fully surrender yourself. And then change your old self from the new self, from your mula sa luma hanggang dun sa bagong ikaw, ganon. Yan, may English pa kasi tayo. Papalaban tayo sa English dito, ayan. But yeah, yun yung sinasabi ko. And then ano pa, marami tayong dapat baguhin, di ba? Like, so, for example nanjudge tayo ng kapwa natin. Like, sobrang nanjudge tayo. Like, every time na makita natin yung tao na to, like, huhusgahan natin talaga. Like, may makita tayong tao dyan. Simpleng dadaan lang dyan yun. Judgean natin yan. Kailangan lahat ng dadaan dyan. Majudge natin. Kailangan walang alam yun, walang dadaan dyan na wala kang masasabi. Ganun. Like, from, pag may dumaan dyan, of course, diba, ngitian mo. Kaya naman kung wala ka talagang masabing maganda, like, manahimik ka na lang, ganun. And then, of course, yung di ka man magsalita, of course, nalilin lang natin yung mga tao, pero alam ni Lord kung ano yung nasa puso natin, nasa iniisip natin. Alam niya lahat. So, wala tayong matatago sa Kanya. Walang secret kay Lord, guys. So, yeah. And,
nasa choice mo din naman yan eh. So, yun, isi-share ko nga pala ngayon is yung kay, kay S. Yun. Si Satan. Satan, ganyan. Si Satan. Ayun. Sa kanya daw nabuo yung free will. Like, yun. Sa kanya talaga. Yung free will na to. So, masasabi natin na ang pagiging mabuti at masamang tao is nasa choice talaga yan. Nasa free will, nasa freedom. Kung gusto mong maging ganyan, syempre nasa choice mo yan. Kasi binigyan tayo ni Lord ng freedom. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Kung ano yung pipiliin natin. Kung sa Jesus ba, or magiging masama tayo, or sanin tayo sa kaniliman, gano'n. Ayan. So, paano nasabi na si Satan yung embodiment ng free will? Since, di ba, alam mo yun, ang ganda-ganda noon ng, nila, from the, alam mo yun, paradise, kasama mo si Jesus Christ, di ba? Parang napakalaki mo na kasi kasama mo na si Jesus Christ, nakakausap mo, like, alam mo yun, nakakasama mo, tapos, ka pa niya, favorite ka pa niya, like, di ba? Parang sinayang niya yung opportunity na yun. But, yeah, hindi ko masabi kung masisisi ko siya or ano. Kasi, pero parang oo. Kasi, pinili niya talaga na mag-rebelde kay Jesus that time. Yung angel pa siya, bago pa siya ibagsak dun sa impyerno, hinimok niya yung like, in-invite niya din yung ibang mga angel friends na maggawa ng, digmaan, gano'n, ng war kay Lord. Siyempre, nanalo si Lord. Kaya nga siya napatapon dito sa baba. Ayan. Ganon. So, yung free will talaga, nasa choice talaga. Like, kahit angel kahit si S binigyan talaga siya ni Lord ng freedom para, alam niyo yun, para pumili kung mananatili ba siya kay Lord. Like, hindi talaga yung kay Lord, hindi persahan, hindi talaga forced. Kaya itong sinasabi ko na pagtanggap talaga sa Kanya as Lord and Savior, and yung pagpili sa Kanya at paglilingkod sa Kanya kahit sa kabila ng mga struggles, hardships, hindi talaga, hindi talaga to persahan. Like, free will to. Like, gusto mo talaga to, ginusto mo talaga to, pinili mo to, ginawa mo to kasi gusto mo. Sinasamba mo siya, and then ginagawa mo yung mga kautusan niya dahil gusto mo. Hindi dahil napo-force ka lang na, baka mapunta ako sa impyerno pag ginawa ko to. Dahil natatakot ka, gano'n. Hindi. Kasi, love. Love is patient, love is kind, ganyan. Kasi pag mahal mo yung isang bagay o isang tao, magagawa mo lahat. Kahit gaano pa yun kahirap, gaano pa yun alam mo yun, yung parang pasurrender ka na. Tuloy lang, ganun. Never give up, ganun. Saka isa pa, ang pagsaserve kay God is hindi yun talaga. Well, pinangako si Lord na kapag nag-serve ka sa Kanya is magiging, magkakaroon ka ng mansion, magkakaroon ka ng maraming kotse, magbubuhay mayaman ka dito sa lupa. Hindi ganun. Once na tinanggap mo na si Lord as your Lord and Savior, tatak mo na yan sa isip mo na, tinanggap ko na si Lord, so magpapasan na rin ako ng cross niya. Alam mo yun, like, magsasakripisyo din ako. Ganon. Maghihirap din ako. Ganon. Kasi loyalty test yun sa Kanya. Kung committed ka ba sa Kanya and devoted ka ba sa Kanya. At hindi ka, yung parang i-joke mo lang yung yung pagkaan mo sa Kanya yun. Loyalty test yun kasi kung mananatili ka pa rin sa Kanya, or kunyari, for example, bibigyan kita nito, itong bagay na to, bibigay ko to sa'yo, tapos sinabi ko sa'yo na to, ingatan mo to, na na wag mo tong bibitawan kahit anong mangyari, gano'n. And then dumating lang sa part na time na to na kailangan mo siyang bitawan. Kailangan mo siyang bitawan kasi nga meron ka pang nakikitang isang bagay na gusto mong kunin, gano'n. Pero sinabihan ka dito na wag mo tong bibitawan. Like, to, dalawa yung kamay ko, diba?
Dalawang may hawak yan, di ba? Tapos gusto ko pang kunin itong isa. Eh, may hawak na ako. Pero pinagkatiwala na to sa akin na hindi ko talaga bibitawan. Then, biglang, yun na yun. Yun na yung tinatawag natin ng mga temptations, mga, tawag dyan, yung mga bagay na, magiging reason para bumitaw tayo sa sinasabi ni Lord. Kasi, alam nyo kasi, pag tumitingin tayo sa bagay lang na gusto natin, hindi siya magiging worth it. Hindi natin alam, may mas worth it pa pala na magiging gift si Lord sa atin. Sa dulo ng pagkapit natin dito sa isang bagay na to, meron tayong reward, and that is everlasting life. Yung everlasting life na yun na sinasabi is hindi yun yung practical na physical, alam mo yun, immortal ka na din sa mundo, di ka na mamamatay. That's not it. Ibig sabihin lang ng everlasting life is yun yung part na makakasama na natin si Jesus Christ sa paradise. Doon na yung time na kakausap natin siya face to face, ganyan, and sasabihan niya na tayo na, well done, my beloved child. I'm so proud of you. Like, despite all the sufferings and all the hardship that you experience, you still stay loyal to me and faithful to me. And sobrang ganda nun, diba? Sobrang ganda nun. Kung aanahin natin, kung iisipin natin yung bagay na yun, sobrang, like, mapapayak talaga. Sobrang ganda nun, diba? Ayan. And then yun na nga. So, nasa choice din natin yan. Diba? Kasi binigyan na tayo ni Lord ng freedom of choices. May free will din tayo. Like, sinasabi nila na, naging masama ako dahil di ko ginusto. Naging mabuting tao ko dahil di ko ginusto. Hindi. Choice mo yun. Nasa choice mo yun. Like, may mga ways eh. Hindi naman pwedeng walang ways. Parang, no choice I can't be helped eh. Ganun. Pero for example, hindi ko kayang tanggapin si Lord kasi no choice ako kailangan kong gawin to. Kung tinanggap mo talaga si Lord, magsasacrifice ka talaga. And kasama na din pala dyan yung pag-uusig. Ano ba yung pag-uusig na sinasabi ko? Ayun na yung magkokondemn. May mga magkokondemn na sa'yo. Yun na yung parang isasabihin na nila yung loyalty mo kay Lord. Na yung mga tao sa paligid mo, hindi lang ibang tao. Minsan talaga yung mga malalapit lang sa'yo talaga. Like family, friends, relatives, ayan. Sila na yung parang magtataka sa faith mo, sa loyalty mo kay Lord. But wag kang susuko. Like, patuloy ka pa rin sa pagsaserve kay Lord. Kasi, I'm telling you na, in the end, lahat tayo i-judge ni Lord. Lahat tayo, pagsasabihan niya tayo ng mga ginawa natin. Like, diba? Kung ginawa ko ba tong bagay na to, bakit ko ginawa tong bagay na to, lahat yun in the end talaga is my judgment. Si Lord lang lahat talaga makaka-judge nun. And so, patuloy ka lang sa pag-serve kay Lord, and wag kang susuko. Yan. If you are a believer, alam mo na to na para maligtas tayo is kailangan lang nating tanggapin si Lord, magbago tayo, confess our sins, and then ask for forgiveness for the Lord, and then go to your church kung may church kayo dyan. Kung wala pa, pwede rin kayo dito and pabaptized. Ayan, maganda rin kasi mabaptized kasi Jesus Christ nagpabaptize din siya. Kung hindi nyo alam yung baptized, ayun yung ilulubog ka sa may tubig ng pastor nyo. It's either sa dagat or sa pool, anything sa may water na yan. Pwede kang paglubugan na yan. Tapos ipagpipray ka nila ganun. Yun yung being baptized. Yeah. And then yun, I think sabi ko dun talaga lahat dito. And wala na gusto ko lang kayo kausapin about this. Like, kasama na yun. Mahalaga yun yung pagtanggap, yung paghingi ng kapatawaran. Like, inuulit-ulit ko na siya, diba? Kasi sobrang importante niya talaga. And kailangan, sana maraming tawag ito, kaluluwa pa ang tumanggap sa Panginoon, hindi lang yung parang, kasama na pala doon yung yung hindi ka na magiging like part ng mundo, ganyan, magiging abala ka na sa paggawa sa mga bagay na para kay Lord, to glorify God, ganun, worshiping, reading your Bible, devotions,
and so many more, ganun. So yun guys, I hope marami kayong matutunan dito sa aking talking stage. Nasa salita ko, gusto ko lang may masabi, ganyan. Pero yung mga sinabi ko guys, sana wag niyong baliwalain kasi sobrang importante nun sa life natin. Not just physically but also spiritually, guys. Ang pagtanggap kay Lord is hindi ka magiging parang peaceful lang. Reminder lang. Hindi ka magiging peaceful. Pero magiging at peace ka yung mind mo. Kasi dumadanas ka man ng mga pagsubok, dumadanas ka man ng mga hardships in life, ng mga, alam mo yun, yung iyak mo lang kay Lord dyan, ganyan, umiyak ka lang kay Lord. And wag mong iisipin na porket nagkakasala ka, hindi ka na pwedeng bumalik kay Lord. Wag mong iisipin na porket ginawa mo yung bagay na to. Wag kang pala desisyon, be. Like, may mga tao talagang pala desisyon talaga sa buhay ng ibang tao, minsan sa buhay nila, like, hindi na ako gagantuhin ni Lord kasi ganito ako. Hindi na ako gagantuhin ni Lord kasi ganito ako. Hindi yun. Narinig mo na ba si Lord? Like, sinabi na ba mismo sa'yo ni Lord? Like, paano mo nasabi yun sa sarili mo, diba? Hindi nga natin nakakausap si Lord, diba? Nakakausap lang natin siya through Bible. Sobrang hirap, sobrang rare niya makausap talaga. Na siya hindi mo siya makakausap talaga. Alam mo yun, yung parang tao na nakakausapin mo through voices. Nako, huwag mong ihilingin makausap ka ng true voice. Pero, maganda yun ha. Maganda yun, true voices. Lagay ko lang muna kayo dito. Makakausap niyo siya through... Makakausap natin siya by praying. Ayun lang muna yung ating parang, kumbaga sa online. Chat lang muna. Ganon. Then, call lang muna. Ganon. Kasi LDR pa tayo ngayon kay Lord. Dahil sa sin na yun na ginawa natin, napahiwalay talaga tayo sa Kanya. Kaya nga, sinakripisyo niya yung Kanyang nag-iisang anak na si Kristo para sino mang sumampalataya sa Kanya. Makakasama natin siya. Yun na yung second coming of Christ. Ayun na yung magkakaroon ng judgment. Ayun na yung doon tayo huhusgahan sa lahat ng pinaggagawa natin dito sa lupa habang nabubuhay pa tayo. So, yeah. And sa susunod na video ko na lang sobrang haba na to. Susunod naman tayo mag-go one-to-one. Sana yung mga sinabi ko earlier, kanina, yan. Kung medyo nalimutan nyo, kasi dami ko pinagsasabi dito, i-preview na lang ulit, tapos panoorin na lang ulit. Ayun, sobrang importante nun guys. And I pray to the Lord na i-open niya yung heart nyo, yung mind nyo, na tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Magiging at peace kayo, like, Kasi diba maraming nagsasabi na kapag tinanggap na nga daw nila si Lord sa buhay nila, parang normal lang dati yung problema nila. Like, kayang-kaya pa, caring-caring pa. Pero parang tinanggap nila si Lord. Parang hindi na nila maatim. Alam mo yun, diba? Mayroong parang gusto na sumuko. Parang, may iba kasi talaga, maraming mga backsliders. Honestly lang, maraming backsliders. Maraming mga na tumalikod na talaga sa pag-serve kay Lord nga. Kasi, ewan ko, siguro iniisip nila na mas madali tong bagay na to. Like, for example, bumalik sila sa mundo. Kasi diba tinanggap na nila si Lord as their Lord and Savior. Tapos, nahirapan si Lord. Baka nandun sila mas nagalian or what. Ewan ko, hindi ko alam sa kanila. But, for me naman, patuloy lang. Never give up and continue serving the Lord, praising Him. Ayan. Di talaga madali. Una sa lahat pa lang dyan tawag dito, pagbabago Yung baguhin mo yung sarili mo. Sobrang hirap nun. Like, alam ko at alam mo rin na sobrang hirap nun. Yung baguhin mo yung sarili mo. But, hindi naman yung magbabago Si Lord yun. Hayaan mo si Lord. Let God renew you. Diba? And transform you. Diba? On how God wants you to be. Diba?
Hindi siya. So, yun lang naman so far. Sobrang haba na ng video natin. So, yun. Sana may natutunan po tayo sa ating um, pag-share lang ng Word of God and pag-share about kay God. Ayun. So, pinaka-last ko na lang na message is accept God and ask for forgiveness. Yan, confession, and then ask for forgiveness. Isabihin mo sa kanya yung mga kasalanan mo, gano'n, tapos hingi mo ng tawad, ganyan. Tapos, i-accept mo siya as your Lord and Savior. Ayan. Madali lang naman mag-pray ng pag-accept and then paghingi ng forgiveness. Literal lang talaga, nahingi ka lang talaga ng tawad, tapos, a-acceptin mo siya, tapos, nandun ka na kung hindi mo talaga kaya kung mag-isa, you can go to your near church dyan and pwede rin kayong mag-comment down below kung gusto nyo. Ako na lang din yung gumawa dyan. Upload ko na lang. So, yun. Maraming salamat. And God bless. Stay safe. I pray for all of you guys. And God loves us. Bye!